day in the life sa isa ka na nga Ilongga, nga nakapamana sa mga pilanggaon nga Romanian, kag subong nag-i-star diri sa bansang Romania. At yan na nga, nakabihis na ako at nagsusot na ako dyan ng aking butas. Kasi aalis kami, pupunta kami sa aming bahay para dalawin kung ano na yung mga pangyayari or kaganapan doon. Sa ngayon, ganito na yung mga outfitan na makikita nyo sa akin, yung balot na ba yung katawan kasi nga palamig na ng palamig dito sa amin. Kailangan talaga magsuot ng mga makakapal na mga damit and of course, jacket and pantalon. Sa mga nabukid nga portion diri sang Romania, tapos sa mga other city, nag-umpisa na gidya snow sa ila. Pero diri abi sa amon, ulihin na diya nag-aabot ang snow. For how many years nga na-experience ko yung snow dito sa amin, is ulihi kami diya nagakaaptan. Ang iba naga-enjoy na gidya sang tumbling-tumbling sang snow, kami diriya is nagahulat pa kung saan o mag-abot ang snow. At kung gusto mo na mapaaga yung pag-experience mo ng snow, is pupunta ka lang dito sa mga mabukid nga bahin sang Romania. At yun, magduloy-duloy ka dito sang snow kay ma-enjoy kayo dyan, especially kapag first time mo. At binigyan na pala ng aking asawa, si Inday, at sabi ko sa kanya, is palitan natin ng jacket kasi malamig sa labas. So, yung susuotin na ng Inday is yung kanyang winter jacket. Ito lang talaga yung mahirap kasi ayaw nga niya magsuot ng winter jacket kasi nga, grabe baka kapal. And finally, nasuot na rin ng Inday yung kanyang jacket. Hey, Lapa! Ting-ring-ring, naka-jacket na po kami! Kapag lalabas yung mga bata dito is kailangan talaga nakabalot yung kanilang mga katawan ba para iwas na rin sa sakit. Mahirap kasing magkasakit yung mga bata dito, especially sa mga kagaya ng anak ko ba na maliit kasi hindi nila masasabi kung ano yung kanilang nararamdaman at kung saan ba yung masakit. Dahil nag-winter jacket na yung Inday, kaya mas lalo siyang bumiga. Tapos yung aming tatay pala is naglalagay na dyan ng kanyang sapatos pero may mali sa kanya. Kasi yung kinuha niyang sapatos is magkaiba pala, kaya yan. Grabe yung aking tawa dyan. Tapos yung Inday is naiinis na siya kasi ang dami-dami nang sinusuot sa kanya. Bumalik yung aming tatay sa loob ng room para kumuha ng eksaktong sapatos para kay Inday. Nandito na kami sa aming bahay. It's nice to be home! Tiyama. Kung maaalala ninyo, ito yung syurak nga gin-assemble sang akon nga bana, tapos 10 layers ina siya, ginlagay namon diri sa may entrance. Pero, gusto kong ilagay doon sa may kabila ba yung half kasi sobrang taas ba niya. Tapos, pumunta kami dito sa may likod para i-check namin yung mga kaganapan dito, kung may mga pangyayari ba na hindi namin alam. So, yung aming ubas dito is naglagas na rin yung kanyang mga dahon. Yung dahon pala ng ubas is pwede nyo to siyang gawing sarmale or cabbage ba? Cabbage roll. Diba yung iba is gumagamit ng repolyo, pero yung dahon ng ubas is pwede nyong gamitin. At yan na nga yung mga bunga ng aming ubas, hilaw pa na siya, pero sa other portion niya, may nakita ako diri nga luto. So, nagpuksi ako anay, kag makaon ka samtang nagalibot kami diri sa amon nga hasyenda. Wow, hasyenda! At may nakita nga kami ditong delobyo, or mga kaganapan na hindi namin alam na nangyari na pala dito. And charan, kita nyo diba? Ano yan? Hindi namin alam kung anong nangyari dyan, basta narumpag siya. So, ayusin niya ng aking asawa. Tapos yan na, diba, yung mga kahoy, yung pangputos ng akong nga bana, ready na ina siya para pang basbasan. Anong basbasan? Inang pang utdon ba? Tapos yan na, gina-emphasize ko na sa inyo ang amon nga garden in the future nga. Natapos ko na rin siya nga hilamunan ba? Kunting kembot na lang talaga doon sa aming garden is magiging ready na kami para sa pagtatanim namin next year. At bago nga kami umuwi doon sa aming apartment is mag-iikot-ikot muna kami dito sa mga villages. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo kasi nakita nyo na ito sa mga previous na mga vlog ko.